Ako po si Caterina Isabel, buong tiwalang sabi ng dalaga habang nakatayo sa entablado, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Naniniwala po ako sa kasabihang, kahit mahirap ako sa inyong paningin, totoo pa rin ako sa aking sarili, at maganda. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malakas na palakpakan at hiyawan mula sa mga manunood. Ang araw na iyon ay espesyal dahil ginaganap ang taunang pageant sa kanilang barangay, at si Caterina ay isa sa mga kalahok na nagbigay ng inspirasyon sa marami. Sa gitna ng ingay ng mga tao, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa karamihan. Go! Caterina Batong Bakal Isabel, sigaw ng kanyang matalik na kaibigang si Rose habang masiglang tumatalon sa gitna ng dagat ng tao. Ang kanyang masiglang kilos ay nagdulot ng tawanan sa mga nakarinig. Napangiti si Caterina kahit bahagyang napahiya. Gaga talaga, bulong niya sa sarili, pilit na pinanatili ang kanyang ngiti dahil nakatingin sa kanya ang mga hurado. Sa kabilang bahagi ng entablado, isang babaeng tagapanood ang narinig na nagsabi, ganda ng babae, pero ang bantot ng middle name. Ngunit bago pa man makapasok ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, mabilis na sumagot si Rose, ano ngayon? Maganda naman siya, inggit ka lang. Ang mabilis na tugon ni Rose ay nagdulot ng katahimikan sa babae. Sa likod ng lahat ng ito, narinig din ni Caterina ang sigaw ng kanyang ina mula sa kabilang banda ng quadrangle. Anak ko yan. Love you kahit maldita ka. Napangiti si Caterina, nakadama ng init ng suporta mula sa kanyang pamilya. Samantala, sa isang corporate office, si Samuel Zamora ay abala sa kanyang trabaho. Bigla siyang binulabog ng kanyang kaibigang si Chris Miller, na pumasok ng walang palem. Pre, may chika ako, masiglang bungad ni Chris. Hindi nag-angat ng tingin si Samuel mula sa kanyang mga papeles. Leave me alone, Chris. May sarili ka namang kumpanya, bakit ka nandito? Malamig niyang sagot. Ngunit hindi natinag si Chris. Pre, makinig ka muna. May chika nga ako, pamimilit nito. Napabuntong hininga si Samuel at tumingin kay Chris, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi ako interesado. Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Get out of here. Sa kabila ng seryosong tono ni Samuel, nagpatuloy si Chris, ngumiti ka naman, pre. Laging seryoso. Ngunit nang tumama ang matalim na tingin ni Samuel sa kanya, agad siyang napalunok. Sige na nga, pre. Parang hindi kita kaibigan, sabi ni Chris bago tumalikod. Ngunit bago tuluyang lumabas, lumingon ito at pabirong sinabi, pre, nagtatampo ako. Fries, milk tea, burger naman dyan. Hindi na napigilan ni Samuel ang sarili at binato siya ng ballpen. Biro lang, pre, natatawang sabi ni Chris bago isinara ang pinto. Huwag ka nang bumalik dito, sigaw ni Samuel, na ngayoy muling ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, si Caterina ay nakatulala sa kanyang walang lamang pataka. Napabuntong hininga siya at tumingin sa kanyang ina, si Mary Jane, na abala sa pagtatahi gamit ang lumang makinang depadyak. Nay, wala na akong pera, nakangusong sabi ni Caterina. Tumingin ang kanyang ina sa kanya at payak na sumagot, same. Nagpatuloy ito sa pagtatahi, halatang sanay na sa ganitong usapan. Nay, nasaan na ba si tatay? Tinatanong ko kung namatay na ba siya, nagagalit ka. Ano, Nay, mahal mo pa ba siya? Ang rupok mo naman, nakasimangot na saad ni Caterina. Tumigil si Mary Jane sa ginagawa at tumingin ng diretso sa anak. Tumahimik ka, Katie, napaka-chismosa mo, inis na sagot nito. Ngunit hindi nagpatinag si Caterina. Nay, curious lang ako. Siyempre, tatay ko yun. May karapatan din akong malaman tungkol sa kanya, no? Napabuntong hininga muli si Mary Jane. Alam ko, anak, pero hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon. Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Ang seryosong tono ng kanyang ina ay nagdulot ng katahimikan sa kanilang usapan. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Caterina ang magbiro. Wow, Nay, mysterious. Ano, Nay, nasa Move On stage ka pa ba? Biro niya. Tumigil ka nga, Katie. Napakadaldal mo, sagot ni Mary Jane. Nay, hindi na ako bata. Dalaga na ako, moktol ni Caterina. Pilit na pinapakita ang kanyang pagiging independent. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Zamora, si Samuel ay nakikipag-usap kay Amelia Young, ang mayordoma ng kanilang tahanan. Si Amelia ay matagal nang naninilbihan sa pamilya Zamora,
hindi lamang dahil sa mataas na pasahod kundi dahil sa pagmamahal niya sa pamilya. Manang Amelia, kailangan po natin ng pamalit kay Lucaila. Mayroon po ba kayong kakilala na maaaring mamasukan bilang kasambahay? Magalang na tanong ni Samuel sa matandang ginang. Kailangan niya ng bagong kasambahay para sa mansyon dahil ang isa nilang taga-silbi ay nagpaalam na upang magpakasal. Saglit na nag-isip si Amelia Young, ngunit maya-maya'y tila may naalala ito. Meron, Samuel. Bigla kong naisip ang pamangkin ko, nakangiting sagot ng ginang. Kung siya po ay responsable at maasahan sa trabaho, walang magiging problema, seryosong tugon ng binata. Nako, sigurado akong magugustuhan mo siya, I-ho. Bukod sa maganda, napakabait at masipag pa, masiglang sabi ni Amelia Young. Kung ganun po, maaari na po siyang magsimula sa Lunes, sagot ni Samuel. Oo, tatawagan ko na siya, masayang tugon ng matanda. Samantala, si Katerina ay labis na natuwa sa balitang dala ng kanyang tiyahin. Sabado noon, at habang naglalakad siya sa tabing dagat pauwi mula sa pagtitinda ng isda, tumawag ang tiyahin niya. Talaga ho, tiya, masayang tanong niya. Oo, iya, mag-empake ka na at sasanduan kita sa terminal bukas, tugon ni Amelia Young sa kabilang linya. Yes, sigaw ni Katerina, sabay sipa sa buhangin sa sobrang tuwa. Ngunit hindi niya napansin ang bola ng volleyball na nasa tabi at aksidenteng nataman ang isang matandang lalaking kalbo. Aray, hindi mo ba ako nakita dito? Galit na sabi ng lalaki habang papalapit. Pasensya na po, tarantang sagot ni Katerina at agad na tumakbo palayo. Hoy, bumalik ka rito, sigaw ng matanda, ngunit hindi siya tumigil. Pagdating sa kanilang bahay, kahit hinihingal, masaya pa rin si Katerina. Nay, may trabaho na po ako, masiglang balita niya kay Mary Jane, na abala noon sa pagtatahi. Oh, ano na naman yan at masaya ka? Tanong ng kanyang ina. Magtatrabaho na po ako sa mansyon na pinagtatrabahuhan ni Tia Amelia, masayang sagot niya. Ano? Pupunta ka ng Maynila? Gulat na tanong ni Mary Jane, halatang nag-aalangan. Bakit ho? Ayaw niyo po ba akong lumuwas? Sayang naman po ang oportunidad, malungkot na tanong ni Katerina. Hindi naman, anak, nag-aalala lang ako dahil ito ang unang beses na lalayo ka sa akin. Pero mabuti na rin iyon para makaipon ka at matupad ang mga pangarap mo, sagot ng ina. Para sa atin po ito, Nay. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, nakangiting sagot ni Katerina. Kinabukasan, maaga siyang bumangon, puno ng kasabikan. Mag-iingat ka palagi doon, anak. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako at ako mismo ang susando sa'yo, naluluhang paalala ni Mary Jane. Opo, Nay. Huwag kang mag-alala. Kaya ko po ito, sagot ni Katerina habang niyayakap ang ina. Dumating si Amelia Young upang sunduin si Katerina. Ate, pakibantayan si Katerina doon ha. Siguraduhing mabait ang magiging amo niya, paalala ni Mary Jane sa kanyang kapatid. Oo, huwag kang mag-alala. Kung hindi mababait ang amo ko, ba't ako magtatagal doon? Nakangiting sagot ni Amelia. Pagdating nila sa mansyon, namangha si Katerina sa laki at ganda nito. Kapag magpapakita ka sa amo mo, dapat maayos ang iyong hitsura. Medyo istrikto iyon, paalala ni Amelia. Opo, sagot ni Katerina. Ako si Samuel, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Magiliw na sabi ni Samuel habang nakatingin kay Katerina. Sige, Samuel, sagot ng dalaga, bahagyang ngumiti bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Napangiti si Samuel sa reaksyon ng dalaga, saka siya tumayo at dumiretso sa kanyang walk-in closet. Habang nasa labas, naupo siya malapit sa swimming pool, hawak ang cellphone. Plano niyang lumangoy mamaya, ngunit biglang tumawag ang kaibigang si Chris Miller. Ano, malamig na bungad ni Samuel nang sagutin ang tawag. Wala man lang hello. Pero sa bagay, hindi naman ako umaasa ng ganun mula sa'yo, biro ni Chris na sinabayan ng halakhak. Anong kailangan mo? Nangiistorbo ka na naman, inis na sagot ni Samuel. Pare, porke tumawag ako, may kailangan agad. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng nami-miss lang kita? Iba ka na talaga, hindi na ikaw ang Samuel na kilala ko. Hindi pa natatapos ni Chris ang sinasabi ng putulin na ni Samuel ang tawag. Istorbo, bulong ni Samuel sa sarili, sabay ayos ng pagkakaupo. Ngunit hindi nagtagal,
Tumunog ulit ang kanyang cellphone, si Chris na naman. Ano ba? Iritadong sagot ni Samuel. Oh, ano na, sasabihin ko na. Piken mo talaga, biro ni Chris habang tumatawa. Pupunta raw si Rose Jane dyan sa kumpanya mo, dagdag niya, tinutukoy ang babaeng patuloy na humahabol kay Samuel kahit hindi siya interesado. Huwag mong sabihin sa kanya na wala ako ngayon sa trabaho, mariing utos ni Samuel. Sige, sasama ka ba ngayong gabi? Tanong ni Chris, binabago ang usapan. Saan? Sa club, kaarawan ngayon ni Dave, hindi ba? Sagot ni Chris. Titingnan ko mamaya kung wala akong gagawin, sagot ni Samuel, halatang walang gana. Sus, mga linyahan mo. Bakit di mo pa diretsuhin na hindi ka pupunta? Pang-aasar ni Chris. Susubukan ko nga, may mga aaprobahan pa akong papel sa opisina ko, iritadong sagot ni Samuel. Oo na. Huwag ka nang magalit, natatawang tugon ni Chris. Samantala, nasa kusina naman si Katerina, naghahanda ng merienda para kay Samuel. Inutusan siya ni Amelia Young, pagkatapos mo dyan, ikaw na mismo ang magdadala niyan kay Samuel. Mag-iingat ka ha, baka mabitawan mo. Opo. Magalang na sagot ni Katerina. Akala ko bisita ka rito ni Sir Samuel, ineng, biglang sabi ng isa pang kasambahay na kasama niya. Po, bakit naman po? Takang tanong ni Katerina habang nagtitimpla ng juice. Abay, kaganda mo namang katulong, kinis pa, parang mayaman ang kutis, puri nito. Nako, hindi naman ho, sagot ni Katerina, bahagyang namumula sa hiya. Matapos ang ilang sandali, lumabas na siya, dala ang tray na may lamang juice at tinapay. Ngunit napatigil siya nang makita si Samuel na umaahon mula sa swimming pool. Basang-basa ang katawan nito, at wala itong suot na pang-itaas. Hindi niya namalayang papalapit na ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagi niya ang baso ng juice, at natapon ito kay Samuel. Ah, Samuel, kung maaari lang, pwede ba kitang tawagin na lang na Sam? Medyo karaniwan kasi ang Samuel, tanong ni Katerina na may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Isang mahinahong ngiti ang sumilay sa labi ni Samuel bago siya sumagot. Tawagin mo ako kung ano ang nais mong itawag, Katerina, wika ng binata na may malumanay na tono. Napatingin si Katerina sa kanyang kamay at napansin niyang hawak pa rin ito ni Samuel. Bahagya siyang natawa, bagamat may halong hiya. Ah, Sam, ang kamay ko, wika niya habang pilit na ngumiti. Agad namang bumitaw si Samuel at bahagyang yumuko bilang tanda ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na, sabi niya, halatang nahihiya rin. Kahit medyo madilim ang paligid, napansin pa rin niya ang bahagyang pamumula sa pisngi ng dalaga. Ah, ayos lang naman, sagot ni Katerina na may ngiti sa kanyang mga labi. Sige na, bababa na ako. Bumaba ka na rin at magpahinga. Kailangan mo rin ng tulog. Good night, Sam, dagdag niya, puno ng kabaitan sa boses. Good night, Rina, mahina ngunit sinserong tugon ni Samuel. Nadinig ito ni Katerina, at hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kiliti sa kanyang puso habang papatulog siya. Sa kabila ng lahat, nakatulog siya ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Samuel dahil sa mahinang kaluskos sa paligid. Pagdilat niya, agad niyang nakita si Katerina na abala sa paglilinis sa loob ng kanyang kwarto. Magandang umaga, masiglang bati ng dalaga habang patuloy sa kanyang ginagawa. Magandang umaga, sagot ni Samuel, at agad siyang tumungo sa banyo upang maligo. Pagkalabas niya, nagkasalubong sila ni Katerina na papalabas na rin ng kwarto. Rina, tawag ni Samuel sa kanya. Bakit ho? Tanong ni Katerina, tumigil sa kanyang paglalakad. Mag-ayos ka na. Pupunta tayo, sabi ni Samuel na tila nag-iisip ng malalim. Saan po tayo pupunta, sir? Usisan ni Katerina, halatang naguguluhan. Sa Tagaytay, may business trip ako roon, at kailangan kong may kasama, paliwanag ni Samuel, diretso ang tono. Wala po ba kayong sekretarya? Hindi po ba dapat sila ang sama-sama sa ganitong mga lakad? Inosenteng tanong ng dalaga, halatang may pag-aalinlangan. Napalunok si Samuel bago sumagot. Marami siyang ginagawa kaya ikaw na lang ang isasama ko, sagot niya habang umiwas ng tingin, tila may itinatago. Ah, ganun ba? Sige po, maliligo na ako, sagot ni Katerina na may ngiti sa kanyang mukha bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Samuel,
tila naguguluhan sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang magsinungaling para lang makasama ang dalaga. Kasalanan ito ng babaeng iyon, bulong niya sa sarili habang nag-aayos. Pagkatapos maligo ni Katerina, bumaba siya upang magpaalam sa kanyang tiyahin. Halata ang saya sa kanyang mukha, dahil ito ang unang pagkakataon na makapupunta siya sa ibang lugar bukod sa kanyang trabaho. Magandang umaga, tiya. May pupuntahan po ako ngayon, masayang bungad niya kay Amelia Young, na abala sa pag-aayos ng pagkain sa mesa. Oh, saan ka pupunta? Nagpaalam ka ba kay Samuel? Tanong ng matanda habang tinitingnan ng pamangkin. Sa totoo lang ho, siya po ang nag-aya sa akin. Sasamahan ko raw po siya sa Tagaytay dahil may business trip siya roon, paliwanag ni Katerina. Himala naman at nagpasama siya. Dati ay hindi naman siya mahilig magpasama, sagot ni Amelia na may halong pagtataka. Po, ang sabi po niya, abala daw po ang sekretarya niya kaya ako na lang ang isasama, sagot ni Katerina, inosenteng nagtataka. Iya, kahit gaano kabala ang isang sekretarya, palaging may oras sila para sa ganitong mga lakad. Ano ba ang sinasabi mo? Tugon ni Amelia na tila naguguluhan din. Sa puntong iyon, bumaba na si Samuel mula sa itaas. Magandang umaga, bati niya sa mga naroroon. Magandang umaga po, Sir Samuel, sabay-sabay na bati ng mga kasambahay. Samuel, ano itong sinasabi ni Katerina na pupunta raw kayo sa Tagaytay? Tanong ni Amelia, may bahid ng pagtataka sa boses. Ah, opo, manang. Tungkol po ito sa negosyo, sagot ni Samuel, pilit na nagpapaliwanag. Sam, tanong ni Katerina, na tila nagtataka. Napatingin si Samuel sa kanya, wala sa sariling tanong, bakit? Yung niluluto mo, sunog na, mabilis na sabi ni Katerina, dahilan upang matauhan si Samuel. Agad niyang pinatay ang apoy at tinignan ang nasunog na pagkain. Bakit ka nakatitig sa akin? Crush mo na ako, no? Pabirong tanong ni Katerina, sabay ngiti na tila ng asar. Muling tumingin si Samuel sa kanya, ngunit agad na nagpalusot. Hindi, may muta ka kasi, sagot niya habang umiwas ng tingin. Dali-daling kinapa ni Katerina ang kanyang mata, halatang nagulat. Wala naman sinungaling ka, sagot niya, sabay tawa. Utu-uto, dagdag pa niya, habang pinagtatawanan ang binata. Ngunit ilang sandali, natigilan si Katerina. Napatingin siya kay Samuel na patuloy pa rin sa pagtawa. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang saya sa mukha nito. Bakit ka nakatitig sa akin? Crush mo na ako, no? Panggagaya ni Samuel sa sinabi kanina ni Katerina, na may halong biro. Napangiti si Katerina, tila hindi makapaniwala. Ito kasi yung pangalawang beses kitang nakitang tumawa, sabi niya, halatang natutuwa. Natigilan si Samuel sa narinig, ngunit kalaunan ay ngumisi ulit. Bakit hindi mo nalang sabihin na nagwapuhan ka sa akin kapag tumatawa ako, sagot niya, may halong yabang. Oo, gwapo ka na, diretsong sagot ni Katerina, na ikinagulat ng binata. Pero mas gwapo ka kapag tumatawa, dagdag pa niya, na may kasamang inosenteng ngiti. Hindi nakapagsalita si Samuel. Tumalikod na lang siya, ngunit kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang mga tenga at leeg. Kumain na tayo, sabi niya, pilit na binabago ang usapan. Pagkatapos nito, maligo ka na. Sasama ka sa akin, dagdag pa niya, na may seryosong tono. Pagkatapos ng ilang oras, parehong handa na ang dalawa para sa kanilang lakad. Habang nasa biyahe, masayang nakatingin si Katerina sa labas ng bintana, tila nasa sabik sa bagong lugar na mapupuntahan. Saan mo kikitain ang kliyente mo? Tanong niya, habang nakatingin kay Samuel. Sa opisina niya, maikling sagot ng binata, na abala sa pagmamaneho. Hindi sumagot si Katerina, kaya napalingon si Samuel sa kanya. Bakit? Ayaw mo bang sumama? Tanong niya, halatang nag-aalala. Mabuburyo lang ako doon kung wala akong gagawin, sagot ni Katerina. May maitutulong ba ako? Wala naman, kaya ko na yun. Kung gusto mo, hintayin mo na lang ako ng kahit ilang sandali tapos papasyal tayo. Huwag mong madaliin ang trabaho mo. Napakunot noo si Samuel. Hindi mo ba ako mahihintay? Saglit lang naman yun, tanong niya, medyo iritado. Ba't nagagalit ka agad, Samuel? Wala ka bang tiwala sa akin? Pwede naman tayong magkita mamaya kapag tapos ka na doon. Ayaw kong makaistorbo sa'yo, sagot ni Katerina, na halatang naiinis na rin.
Pasensya na, hindi lang ako sanay na sumasagot-sagot ka sa akin. Palibhasa kasi mayaman ka at sanay kang nakukuha lahat ng gusto mo kaya kahit napakasimpleng bagay pinapalaki mo kapag di mo nakukuha. Huminga ng malalim si Samuel bago sumagot. Hindi naman ganon, Rina. Hindi ako galit at may tiwala ako sa'yo. Nag-aalala lang ako dahil baka mapano ka. Ano ba? Papayagan mo ba ako o hindi? Oo na, sagot ni Katerina, na halatang napipilitan. Basta mag-iingat ka. Magkikita tayo mamaya pagkatapos mo doon. Napailing si Samuel. Papayag din naman pala eh. Ang dami pang sinasabi, sabi niya, na may halong inis. Ginamit mo pa talaga ang pagiging moldito mo sa pang-uuto mo sa akin, reklamo niya. Utu-uto, panggagaya ni Katerina, sabay tawa. Pagdating nila sa destinasyon, bago pa makalayo si Katerina, hinayla siya ni Samuel palapit. Huwag mong kalilimutan. Napahinto si Samuel, tila nag-iisip ng sasabihin. Mag-text o tumawag kung nasan ka. Huwag makipag-usap kahit kanino lang lalo na sa lalaki. Sisigat agad sa tawag kapag tatawag ako at huwag lalayo, seryosong bilin niya. Ayos, kabisado ko na, Sam. Paulit-ulit ba naman, sagot ni Katerina, sabay tawa. Seryoso ako, mariing sabi ni Samuel, na ikinatahimik ng dalaga. Oh, sige na, pasok ka na. Sagot ni Katerina, sabay tulak sa binata papasok sa gusali. Habang naglalakad si Katerina, masaya siyang tumingin sa paligid, hindi napansin na nakalayo na pala siya. Nang maggagabi na, natataranta niyang kinalkal ang kanyang bag para hanapin ang cellphone. Hala, ang daming message at tawag paano na to, nabigla siya nang tumawag ulit si Samuel kaya natataranta niyang sinagot iyon. Nasan ka? Ba't di mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit na bungad ni Samuel sa kabilang linya. Pabalik na ako. Nasan ka? Kinakabahang tugon ng dalaga. Malapit na ako sa kumpanya ng kliyente mo. Sa sanduan nakita, hintayin mo ako dyan. Kalmado ngunit may bahid pa rin ang galit na sagot ng binata nang may makita siyang sasakyan papalapit sa banda niya, alam niya agad na si Samuel yun. Tumigil ang sasakyan at lumabas doon ang binata para pagbuksan siya ng pintuan. Tahimik ang buong durasayo ng biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ni na Samuel. Natatakot nang magsalita si Katerina dahil baka masigawan lang siya ng binata dahil alam niyang galit ito sa kanya. Sam, mahinang pagtawag niya dito. Alam mo ba kung anong oras na? Ni hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko at mensahe ko. Pasensya ka na, nawili lang ako sa paligid, tugon ng dalaga habang may alang-ay ng ngiti sa kanyang mga labi. Halos mamatay-matay na ako sa paghahanap at mag-aalala sa'yo tapos yan ka. Nagagawa pang ngumiti, sanggal nito sa kanya. Sorry na, hindi ko na uulitin, nakangusong sambit ni Katerina. Umiwas ng tingin ang lalaki sa kanya bago lumunok. Huwag kang umunguso, para kang pato, inis na sabi ng lalaki na nagpa siya. Che, sigaw ni Katerina at umirap bago tumalikod para pumunta ng kanyang silid. Naiwan si Samuel sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama at napahilamos sa kanyang mukha. Binabaliw talaga ako ng babaeng yun, sambit niya sa sarili ngunit ganun na lang ang gulat niya nang mag-angat siya ng tingin ay nakita ulit niya si Katerina na nakatayo sa nakabukas pang pintuan. Baliw ka na ba, Sam? Ba't ka nagsasalita ng mag-isa? Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Nag-aalalang tanong sa kanya ng dalaga. Anong pinagsasabi mo? At saka, bakit ka bumalik? Naiinis na tanong din ni Samuel. Pwedeng pahiram ng charger. Wala nang laman yung baterya ng cellphone ko tugon naman ni Katerina. Anong type ha? Anong type mo? Medyo iritado ang tanong ni Samuel. Mabait, maintindihin, gwapo, mabango, mapagmahal, maalaga. Malamig sa iba pero malambot sa akin. Natigil ang pagsasalita ng dalaga nang pinukol niya ito ng masamang tingin. Ang dami mo namang sinabi. Tinanong ko lang naman kung anong klaseng charger ang hihiramin mo, inis na sabi ni Samuel. Yun lang pala. Type C ang hihiramin ko, namumulang tugon naman ni Katerina. Oh, yan, matulog ka na, saad ng binata habang inaabot sa dalaga ang charger. Salamat, good night, nakangiting palom nito sa kanya. Nang maiwan ulit si Samuel, natulala siya at siniguradong tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng babae kanina tungkol sa tipo nito. Naiinis na ipinilig niya ang kanyang ulo.
Nababaliw na talaga ako, bulong niya bago tumayo at pumasok sa banyo upang maligo. Lumipas ang 2 araw, naisipan ng dalawa na kumain sa isang mamahaling restaurant. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Samuel kay Katerina. Teka lang, sagot naman ng dalaga habang nakatingin sa menu pero naibaba niya bigla yun nang makita niya ang presyo ng pagkain. Ay, huwag na lang pala. Hindi na pala ako gutom, sabi ng dalaga at alang-alang tumawa. Bakit? May problema ba? Umiling siya at napatingin sa waiter na naghihintay sa kanilang gilid bago umusad palapit kay Samuel upang bumulong. Ginto ba yung mga pagkain dito? Ba't ang mamahal? Ultimo tubig parang kalahati na ng sweldo ko, bulong niya sa binata. Huwag mo nang isipin ang presyo, Rina. Ako naman ang magbabayad. Nako, huwag na, no. Nahihiya. Ang sabi naman ng dalaga. Gawin mo na lang na 2 order sa akin. Sa kanya yung isa, saad ng binata sa waiter. Wala ang sinabi ni Katerina. Right away, sir, nakangiti at magalang na sagot nito bago sumulyap sa banda ng dalaga. Kumunat ang noo ni Samuel dahil doon at tinaliman ng tingin. Bakit? Ano na namang ginawa ko? Kahit kailan talaga napakamanhid mo, inis na tugon ng binata. Ha, bakit? Di mo ba napapansin kapag may nagkakagusto sa'yo? Pasulyap-sulyap sa'yo yung waiter kanina, halatang may gusto sa'yo. Bakit nagseselos ka? Nakangising biro naman ni Katerina. Tinatanong pa talaga, bumubulong-bulong na sabi ni Samuel sa tabi. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Baka minumura mo na ako pagkaraan ng ilang minuto, dumating na ang kanilang pagkain. Enjoy your meal, sir, ma'am. You too. Nakangitiring tugon ni Katerina pero napawi yun nang mapagtanto niya ang sinabi. Ay, thank you talaga yun. Thank you. Nahihiyang bawi niya habang tumatawa. You're welcome, ma'am, naaaliw namang tugon ng waiter. Tumikim si Samuel kaya natigilan ng dalawa. Pwede ka nang umalis, malamig na sabi ni Samuel sa lalaki kaya nahihiya itong humingi ng paumanhin bago umalis. Ikaw, kumain ka na, malamig ding utos niya sa dalaga. Lumipas pa ang 2 araw bago ang uwi nila kaya naman sinulit ni Katerina ang mga araw na iyon. Kumpleto na ba ang gamit? Tanong ni Samuel pagkatapos nilang mag-impake. Oo, naipasok ko na lahat ng bagahe, sagot naman ng dalaga. Habang nasa biyahe, di na malayang nakatulog pala si Katerina. Napasulyap si Samuel sa dalaga sa pamamagitan ng salamin sa harap. Hindi ko alam kung ba't nagustuhan kita siguro dahil maganda ka pero hindi naman ako naaakit noong una tayo nagkita, pakikipag-usap niya sa tulog na dalaga. Siguro sa pagiging masayahin mo o pagiging madaldal. Ano bang pinagsasabi ko sa sarili ko? Naiinis niyang tanong sa sarili. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila ng mansyon. Rina, gising na. Nandito na tayo, panggigising ng binata kay Katerina. Ano ba? Hay nako. Tulog mantika, sambit ni Samuel habang binubuhat si Katerina papasok sa mansyon. Oh, ba't karga mo yan? Saan? Hindi mo ginaiseng. Nako, imbes na tumulong ay naging pabigat pa yata sa'yo, Samuel, bungad ni Amelia Young. Ayos lang po Napagod sa biyahe, rason naman ng binata. Oh, siya, sige, iakyat mo na ang pamangkin ko at magpahinga ka na rin ha. Sige po, samantala. Ang mga katulong na nakasaksi sa amo at sa kasamahan nilang katulong ay noindang. Ngayon ko lang nakita si Sir na nagkaroon ng pakialam sa iba, bulong ng isang katulong na si Josie. Oo nga may pagkalamang si Sir pagdating sa katulong kagaya natin, sabi ng isang kasamahan na si Minda. Nako, hindi kaya inakit ni Katerina si Sir Samuel kaya ganon na lang ang trato niya, sabad naman ang nakaririnig. Sa dami ng babaeng magaganda at mayayamang umakit sa kanya, sa tingin mo magagawa yon ni Katerina gayong isa lamang hamak na katulong, pahayag ni Josie. Malay nyo, sila talaga magkakatuluyan sa si Samuel ay magmamahal ng isang babaeng magandang mahirap, at si Katerina yon. Kinikilig naman, saad ni Minda. Hoy. Anong pinag-uusapan nyo dyan? Ang daming gawain, hayan na nagtsismisan lang. Sabi ni Amelia Young sa tatlo kaya napatigil ang mga ito at nagpatuloy sa trabaho. Nagising si Katerina nang lumipas ang 2 oras. Hala, hindi ba nasa sasakyan ako kanina? Ba't ako napunta sa silid ko? Kabado at nagtatakang tanong niya sa sarili. Kahit nagtataka,
Nag-ayos na lang siya at bumaba para tumulong sa mga gawain. Gising ka na pala, Katerina. Sakto ikaw ang magbibigay ng merienda ni Sir Samuel sa labas. May gagawin pa ako dito, bungad ng kanyang tiyahin sa kanya. Sige po, pasensya na rin ho at nakatulog ako. Ayos lang, pagod ka kaya si Samuel na lang ang bumuhat sa'yo kanina ho, gulat na tanong ng dalaga. Oo, iya, kaya heto ikaw na magbigay ng pagkain sa kanya. Bumawi ka naman sa amo mo, sabi ng matanda sabay bigay sa kanya ng inumin at pagkain. Oo, sige ho, tugon ni Katerina at naglakad sa labas. Ngunit natigil siya nang may makita siyang babaeng pinipigilan ng gwardiya sa labas ng gate. Manong, ano ba yan? Isusumbong kita kay Samuel, banta ng babae sa gwardiya. Pasensya na ho ma'am, pero mahigpit na bilin, hindi na natapos ang gwardiya sa sinasabi ng makapasok ang babae sa loob at agad tumakbo kay Samuel na ngayon ay nagbabasa ng newspaper. Samuel, darling, nakangiting sigaw nito. Pagkatapos ay dinamba nito ng yakap si Samuel pero nagulat siya nang agad na napatayo ang binata na halatang nagulat din kaya nahulog sa sahig ang babae. Aray, Samuel, naiiyak na reklamo ng babae. Anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw ng binata na nagpatala kay Rina sa kinatatayuan. Sir, pasensya na po, mapilit po nakatakas po sa akin, hinihingal na paliwanag ng gwardiya. Hindi na mapigilan ang sarili ni Katerina at agad na lumapit doon. Sir, merienda niyo po, magalang na sabi niya na ikinalingon ng tatlo sa kanya. Hey, maid, get some water for me, I'm thirsty, utos ng babae. Rose Jane, malamig na suway ni Samuel dito. What? Nauuhaw ako Hindi kanya amo para utos-utusan mo lang, mariing saad ng binata na bahagyang ikinatakot ni Rose Jane dahilan kung bakit actress ito. Huwag na po kayong magalit, sir, gagawin ko po ang utos ni ma'am, singit ni Katerina sa dalawa at tumalikod na. Rina, tawag sa kanya ng binata ngunit hindi siya lumingon at nagpanggap na walang narinig habang kumukuha siya ng tubig. Narinig niya ang yapak galing sa kanyang likuran. Rina, tawag ni Samuel sa kanya. Bakit, sir? May kailangan ho ba kayo? Bakit mo ba ako tinatawag na sir? Anong nagawa ko? Wala naman, simpleng sagot niya pero hindi niya ito tinitingnan. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Samuel. Hindi. Bakit di mo ako matignan kung ganun? Hindi nga ako galit Sige na. Pumunta ka na sa bisita mo at tungkol naman kay Rose Jane, hindi ko siya nobya. Mo ba yun? Nice taste ha, komento ng dalaga. Tasteless, dagdag pa niya pero pabulong lang yun. Ano yung sinabi mo? Wala, labas na tayo. Ngunit hindi kaagad sumunod ang lalaki. Ipinagkibit balikat na lang niya yun. Hindi ko nobya si Rose Jane, sigaw nito sa kanya ngunit hindi siya nakinig. Sa paglabas niya, lumapit agad si Rose Jane sa kanya at nakangising sanagi ang baso ng tubig na hawak niya pero hindi siya nabasa kundi si Rose Jane dahil din sa mabilis na kilos ni Katerina. Suminghap ito. Anong ginawa mo sa damit ko? Gigil na sigaw nito sa kanya. Ang taas-taas ng boses at akala mo kung sino para sigaw-sigawan siya. Akmang susugurin ngunit mabilis ng kilos ng gwardiya para mapigilan ito. Kasalanan ko bang pangit ang kilos mo, ma'am? Napati ang halatadong sadya mo na ibalik din sa'yo, sarkastikong tanong ni Katerina dito. Anong sinabi mo? Isusumbong kita kay Samuel. Isusumbong mo? Sige, samahan pa kita. Hamon naman ang dalaga. Mahirap ka lang. Anong magagawa ang kahirapan mo kung ipapatanggal kita sa trabaho mo? Kahit mahirap ako, maganda ako. Ikaw nga mayaman ka ang pangit naman. Marami ka namang pera di ba? Ipaayos mo naman yung mukha mo nang gumanda ka naman, ganting sigaw ni Katerina. Anong nangyayari dito? Parang kulog na sigaw ni Samuel nang makalabas ito. Napatalon ng dalawang babae dahil sa gulat. Itong babaeng to, tinapunan ako ng tubig. Look at my clothes, nabasa na, marting sumbong ni Rose Jane dito. Ikaw pa may ganang magsumbong. Sana magkaroon ako ng perang kasing kapal ng mukha mo, inis na sabi naman ni Katerina. Tama na, Samuel, tanggalin mo ang katulong na to sa trabaho, mangiyak-ngiyak na sabi ni Rose Jane. Mama mo tanggalin Bakit? Sino ka ba para ikaw mismo ang magtatanggal sa akin? Nanay ni Samuel, pang-iinis ni Katerina sa babae. Talaga,
Nakuha mo pang magsalita talaga, sigaw din pabalik ni Katerina at sinabunutan ng babaeng sumugod sa kanya. Nataranta si Samuel nang makita ang galit na mukha ni Katerina. Sabi kong tama na, galit na sigaw ng lalaki at marahas na pinaghiwalay ang dalawa. Tumulong na din ang gwardiya at kinuha si Rose Jane mula kay Katerina. Rodrigo, ilabas mo si Rose Jane sa pamamahay ko. Masusunod po, sir, magalang na tugon ni Rodrigo. Ano? Ba't ako paaalisin mo dito? Dapat ang babaeng yan, sigaw ni Rose Jane at tinuro si Katerina habang kinakaladkad dito ng gwardiya. Bumaling si Samuel kay Katerina at tinaliman ito ng tingin. Alam mong mali yun, hindi ba? Ba't mo ginawa yun? Kalmado ngunit mariing tanong ng binata sa dalaga. Kasalanan naman talaga ng nobyo mo yun gumanti lang ako, bamantong hininga siya. Sabi ko naman sa'yo hindi ko siya nobya Ba't ka galit? Ba't sa akin ka nagagalit? Naiiyak na sigaw ng dalaga. Natigilan siya nang makita ang luha nito sa pisngi at napapikit ng mariin bago lumapit dito. Mali naman kasi yun at nag-aalala ako kasi paano kung masaktan ka, marahang sabi ng binata at pinunasan ang luha ng dalaga. Anong mali doon? Ipinagtanggol ko lang naman yung sarili ko, tapos sa akin ka pa nagagalit, umiiyak na tugon ni Katerina. Hindi pinansin ang sinabi ng binata. Hindi ako galit, baby. Tahan na, please, suyo niya sa dalaga habang unti-unting niyakap ito. Lumipas ang 6 na buwan at mas lalong napalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Rina, tawag sa kanya ni Samuel habang siya naglilinis ng kwarto ng binata at ito naman ay nag-aayos sa kanyang sarili para sa trabaho. Tumingin siya rito at alam niya agad ang ibig sabihin ng binata. Hay nako, ang laki-laki mo na hindi mo pa alam mag-ayos ng kurbata mo. Aralan mo kaya kung paano. Tuturuan naman kita. Paano kung wala na ako? Di wala nang gagawa nito, pagtatalak ng dalaga habang inaayos ang kurbata ni Samuel. Nakatitig naman ito sa kanya na namumungay ang mga mata. Ayaw kong magpaturo, nandyan ka naman at isa pa, hindi ka mawawala sa akin, siguradong tugon naman ng binata. Hindi sumagot si Katerina at sumimangot lang at saka ipinagpatuloy ang paglilinis. For you, sambit ni Samuel kaya napalingon si Katerina sa bulaklak na hawak ng binata. Para sa akin, namumula ang tanong ng dalaga. Yes, I'm courting you, remember, nakangiting tugon naman ang lalaki. Inabot ngayon at inamoy. Ang bango. Salamat dito. Bumili rin ako ng sakin. Bakit? Nililigawan mo rin ang sarili mo, nagtataka man ngunit natatawang tanong ng babae. Hindi. Para malaman ko kung kailan malalanta ang bulaklak at kung kailan ko papalitan ang binigay ko sa'yo, nahihiyang sagot ng binata. Hindi man maamin ni Katerina sa mga oras na yun ay talagang kinikilig siya. Punta na ako sa trabaho, pagpapalam ni Samuel. Okay, mag-iingat ka, maghihintay ako. Lumapit ang binata sa kanya upang humalik sa noo. Yun kasi ang laging hinahalikan dahil ang sabi bawal pa sa labi at hindi pa naman niya ito sinasagot. Bango mo amoy moldit ang iyakin, nakangising pangaasar ni Samuel sa kanya. Ewan ko sa'yo, alis na nga, pagtutulak naman ng dalaga sa binata. I love you, humahalaklak na sigaw ni Samuel bago isara ang pintuan ng kwarto. I love me too, namumulang bawi ni Katerina. Masayang dumating si Samuel sa kanyang kumpanya. Magandang umaga, Mr. Zamora, bati ng kanyang mga empleyado. Magandang umaga. Nang makapasok ang kanilang boss, samat-saring ingay at espekulasyon ang nagmumula sa kanila. Ngayon ko lang nakitang ngumiti si Mr. Zamora, may mas igagapang, komento ng isang dalagang empleyado. Siguro may nagpapasaya sa kanya. Hindi ba pwedeng nagbagong buhay lang yung tao? Sa pagpasok ni Samuel sa kanyang opisina, nadatnan niya roon si Chris Miller sa kanyang sofa. Good morning. What are you doing here? Wow bro, namamangha at nagugulat na sambit ni Chris Miller, napatayo pa ito. Bakit? Nagtatakang tanong naman niya. Lumapit ang kanyang kaibigan sa kanya. Sino ka? Nasaan ang kaibigan ko? Ilabas mo siya, nag-hysterical na sigaw nito habang niyuyugyug pa siya. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Naguguluhang tanong ni Samuel at inis na tinanggal ang kamay ng kaibigan sa kanya. Ikaw ang nababaliw. Ba't ka biglang bumait sa akin? Binati mo pa ako tas ang kalmado mo, namamanghang sabi ng kaibigan. Bakit?
Bawal bang magbago? Natatawang tanong naman ng binata kaya natulala naman sa kanya ang lalaki. Nanaginip lang ba ako? Sapakin mo nga ako, wala sa sariling utos nito sa kanya. Sinunod niya ang sinabi nito. Aray, ba't mo ako sinapak? Sabi mo sapakin kita. Totoo nga ang lahat, hindi to panaginip, wala sa sariling saad ni Chris Miller. Lumayas ka rito. Gawain mo talaga mang istorbo, siguradong may nagpapasaya na sayo. Ganon naman talaga diba? Ganyan na ganyan yung mga naririnig at napapanood ko eh. Meron pa yung bad boy daw tapos nagmahal ng isang mahinang babae kaya nagbago. Sus, daming alam. Saturday pa ni Chris Miller. Ano ngayon kung meron na? Mayabang naman na tanong ni Samuel. Napasinghap ito at napahawak sa namimilog na bibig dahil sa gulat. Seryoso. Ay, sino mala? Na babaeng yan, nawiwindang na tanong ng binata. Anong sinabi mo? Sino ang malas? Panghahamon niya sa kaibigan. Sabi ko nga aalis na ako. Ito namang si pare di mabiro, tugon nito habang alang-inang tumatawa at kumari pa ng takbo. Baliw. Hindi ko tuloy alam kung paano kita naging kaibigan, napapailing na bulong na lang ni Samuel at saka nagsimula sa trabaho niya. Habang nagpapahinga naman si Katerina pagtapos ng trabaho, tumawag sa kanya si Samuel. Oh, napatawag ka baby. Can you come here? Pwede mo ba ako ipagluto ng Shanghai? Ipapasundo kita sa driver, pakiusap nito sa kanya. Ibang klase ng liligaw raw sa akin, tas ako maghahanda ng merienda niya. I'm sorry. Gusto lang naman kita makita dahil abala ako rito. Pero kung ayaw mo, ayos lang. Hoy, hindi ako nagrereklamo ah. Heto na nga oh, magluluto na at saka gusto rin kita makita. Naibulong ni Katerina ang huling sinabi pero mukhang narinig yun ni Samuel dahil narinig niya ang mahinang halakhak nito. Mahal mo na ako Rina. Halika, pakasal na tayo, halatang kinikilig na sabi ng binata. Che, di ba ka dyan? Ipagpatuloy mo na pambabawal lang ni Katerina sa sinabi ng lalaki ngunit napapangiti naman siya. Sige, mag-iingat ka. Hihintayin kita. I love you. Pagpapalam nito sa kanya. Sige, thank you. Nakangiting tugon naman niya. Where's my I love you to? Pagtatanong nito. Kapag sinagot na kita, sa'yo lang sasabihin yun. No, ano ako? Easy to get. Magluluto na ako. Bye, dagdag ng dalaga at pinatay na ang tawag nang hindi hinihintay ang sasabihin ni Samuel. Nakangising aso naman si Samuel habang binabasa ang mga aaprobahan niyang papel. Nagtaka naman ang sekretarya ng binata na si Rico na kanina pa naroon sa harap niya. Kanina pa ito tumatawag sa boss pero si Samuel ay parang walang narinig at parang baliw nang umingisi mag-isa. Sinubukan nung silipin ang binabasa niyang papel ngunit napansin yun ng binata kaya napaatras ang ulo at agad na pumorma biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Anong kailangan mo? Pasensya na sir. Kanina pa po kita tinatawag ngunit hindi mo po yata ako napansin. Sasabihin ko lang po sana na may meeting kayo ngayon. Sige, susunod ako, yumuko sa kanya ang lalaki bago lumabas. Pagkaraan na ilang sandali, natapos din si Katerina sa pagluluto ng Shanghai. Tia, aalis na ho ako, pagpapalam niya kay Amelia Young. Oh, sige, mag-iingat ka. Pagkarating ng dalaga sa kumpanya ni Samuel, agad siyang binati ng gwardiya. Magandang umaga po ma'am. Kayo po ba si Sophia Green na nobya ni Sir Samuel? Tanong sa kanya nito. Ah, opo, ako nga si Katerina pero hindi po niya ako nobya. Nahihiyang sagot niya sa gwardiya. Pasensya na po sabi niya kasi nobya ka niya. Ayos lang po, sige po pasok na ako ha. Nakangiting sabi naman niya pero sa kaloob-looban niya ay parang tinitiris niya si Samuel. Kapal na mukha, nobya daw, bulong-bulungan. Titan-ginan siya ng mga empleyado. Hindi niya nalang pinansin ang mga ito at taas noong naglakad at nagpatuloy. Ha, bakit? Sino ba sila? Mata rin niyang bulong sa sarili. Nang makarating siya sa opisina ni Samuel, binati siya ng sekretarya nito. Magandang umaga ma'am, pasok po kayo sa loob doon nyo nalang hintayin si Sir Zamora. Nasa conference room pa siya para sa isang pagtitipon, formal na pahayag ni Rico. Okay, salamat, nakangiting tugon ng dalaga at pumasok na. Ilang minuto siyang naroon nang biglang bumukas ang pintuan kaya ngumiti siya ngunit napawi yun nang makita roon si Rose Jane. Pasensya na ma'am mapilit po. Pagpapaumanhin ng sekretarya. Ayos lang po, ipagpatuloy mo na lang yung trabaho mo. Wow,
Ma'am. Isang maruming katulong tinatawag na ma'am. Bakit? Sino ka ba? Sarkastikong bungad ng babae sa kanya. Tumayo siya. Alam mo masaya ako ngayon at ayaw ko sana makipag-usap sa'yo pero dahil sinimulan mo tatapusin ko. Bakit? Ano ba ang sabon mo at ang linis ng tingin mo sa sarili mo? Balik na sabi ni Katerina. How dare you? Galit na sigaw nito at akmang susugod nang biglang bumukas ulit ang pintuan. Anong nangyayari dito? Galit na sigaw ni Samuel na nagpatigil sa babae. Iyong katulong mo sinasagad ako. Meng naiiyak na sumbong nito sa binata. Parang kasalanan ko pa eh. Pumunta-punta ka rito tapos maninira ng araw. I hate you, sigaw nito at susugod na sana ulit ng mahigit ni Samuel ang braso nito. I hate you too 200 times, sigaw niya pabalik. Subukan mong hawakan kahit dulo ng buhok niya, makakatikim ka sa akin hindi mo alam kung paano ako magalit. Mariing banta ng binata kay Rose Jane dahilan para matakot ito kaya tumakbong umiiyak. Palabas ang babae, bumaling si Samuel. Ayos ka lang, nag-aalalang tanong niya rito habang tinitignan ang katawan ni Katerina kung may sugat ba. Ayos lang ako, BSIT kasi na Rose Jane yun, akala mo naman maganda. I'm sorry for making you wait. Napaaway ka ulit tuloy, nagsisising saad ni Samuel. Ayos nga lang ako, hindi naman niya ako nasaktan. I'm sorry, baby. I love you, malambing na bulong ng binata at binaon ang mukha sa leeg niya. Nako. Hindi mo ako madadaan sa matatamis mong salita. Sa matamis mong halik pwede pa, mapaglarong sabi naman ni Katerina. Biglang umahan ang ulo nito. Talaga, magpapakasal na tayo, nakangising tanong nito sa kanya. Hoy, wala akong sinabing ganyan, natatawang saad ng dalaga. Natawa naman ang binata at yamakap ulit sa kanya. Lumipas ang 5 buwan na masaya silang dalawa. Do you want to meet my parents? Tanong ni Samuel kay Katerina isang araw noong nasa veranda sila ng Mansen. Bakit? Uuwi na ba sila? Kinakabahang tanong ng dalaga. Tumango siya. Uuwi sila bukas galing Amerika. Kagabi lang sa akin sinabi ni Mommy bago ang lipad nila. Pasensya na hindi ko sayo nasabi agad. Ayos lang kinakabahan lang ako baka kasi hindi nila ako gusto. Nag-aalangang pag-amin nito. Huwag kang mag-alala. Mababait sila at kung di ka man nila gusto, wala akong pakialam kasi hindi naman sila ang pakakasalan mo. Bubukod tayo. Pero mga magulang mo sila, mahal ko ang mga magulang ko pero kapag ikaw, ibang usapan na yon. Hindi ko kayang mawala ka. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat sa mansyon, ang uwi ng mag-asawang Zamora. Nakita niya si Katerina sa mga nakahilerang katulong habang sinusubaybayan ang paglabas ng dalawa sa nakaparadang sasakyan. Tumibok ng malakas ang puso niya nang magtama ang paningin nila ng eleganteng babae. Welcome back, Ma'am Sunny and Sir Richard, sabi ng mga katulong at yumuko kaya nakiyuko din siya. Thank you. Nasan si Samuel? Nakangiting bungad ni Richard na ama ni Samuel. Tumingin lahat kay Katerina kaya napatingin din sa kanya ang mag-asawa. Nasa kwarto pa lang po, sir. Paparating na po si Sir Samuel ho. Natatarantang sagot niya. Sakto naman ang pagdating ng binata. Welcome home, Mom and Dad. Pasensya na hindi ko kayo nasando sa airport, may importante lang na ginawa, bungad nito sa mga magulang. Pagkatapos ay yamakap, it's fine, son, naintindihan ka namin, malamig na sabi ni Sunny. Ilagay niyo ang mga bagahe sa silid ni Sir Richard at Ma'am Sunny, utos ng kanyang tiyahin kaya sumunod siya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga pagkain si Katerina, nadatnan siya ni Sunny, yumuko siya rito. Magandang umaga, ma'am, bati niya at saka nagpatuloy sa ginagawa. So, you're Katerina, right? The girlfriend of my son, nakangising bungad nito sa kanya. Nabigla doon si Katerina. Ako nga po si Katerina pero hindi po ako nobya ng anak niyo, magalang na tugon ng dalaga. Sinungaling. Hindi porket wala ako sa mga nagdaang buwan wala na akong mata rito, mariing sabi ng ginang. Pasensya na po ma'am pero nagsasabi po ako ng totoo. Huwag mo nang itanggi ang anak ko dahil hindi pinatapos ni Katerina ang sasabihin nito. Opo, nanliligaw po siya sa akin at plano ko na pong sagutin ngayon. Namilog ang mga mata ng ginang at tiningnan siya ng matalim. Subukan mo, hindi mo alam ang kaya kong gawin.
Ni wala kang napatunayan sa buhay ang maging nobyo pa kaya sigurado akong iaasa mo lahat sa anak ko, galit na saad ni Sunny. Nasaktan si Katerina ngunit hindi niya yun pinakita. Mahal ko na po ang anak nyo at magsisikap ako para maging karapat-dapat sa kanya, saad ng dalaga. Ngumisi ang ginang, kumuha ito ng makapal na pera mula sa bag at inabot sa kanya. Here, 10 million. Layuan mo ang anak ko, mapait na natawa si Katerina. Yan lang po ba ang tingin niyong karapat-dapat sa akin? Sarkastikong tanong niya dito. Napasinghap ang ginang. Kita mo, sinasabi ko na nga ba't pera lang ang katapat mo? Hindi mo mahal ang anak ko, ginagamit mo lang siya para sa pera. Wala po akong pakialam sa pera niyo o ng anak niyo. Ang akin lang naman, nainsulto ako sa 10 milyon. Grabe ma'am, ganun na ba kababa ang tingin niyo sa akin? Yun lang talaga ang halaga ko. Pasensya na po ma'am pero wala pong makakapigil sa aking mahalin ang anak niyo. Humanda ka, sigaw pa ng ginang pero hindi niya ito pinansin. Sight na matandang yun. Hindi niya alam na mas malaki pa ang halaga ko kaya sa mga ginto, bulong niya habang naglalakad sa hagdan. Kinagabihan, umuwi si Samuel mula sa kumpanya. Magandang gabi po, bati niya sa mga magulang nang dumating siya sa hapagkainan. Magandang gabi, Iho. Kumain ka na. Nasan si Katerina? Biglang tanong ng binata sa mga katulong. Natutulog na ho yata sir, masama ang pakiramdam. Ano? Hindi ba siya uminom ng gamot? Huwag kang mag-alala Iho, uminom na siya kanina. Tumango siya at hindi pinansin ang tingin ng kanyang ina at dinalian ng pagkain para makaakyat. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa silid ni Katerina. Rina, tawag niya nang mabuksan ang pintuan pero nagulat siya nang may damamba sa kanya ng yakap. I love you, bulong ng dalaga kaya naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Hoy, ang sabi ko I love you, ulit na sabi ni Katerina. Ibig sabihin, hindi matuloy-tuloy ni Samuel ang sasabihin niya. Tumango ang dalaga. Oo, Sam, sinasagot na kita. Napahiyaw naman si Samuel at binuhat ang dalaga. Paano ba to? Kinikilig na ako, Rina. Panagutan mo ako, natigilan si Samuel nang lamapat sa labi niya ang labi ng dalaga. Rina, ano, handa na ako. Birhin kitang ihaharap sa altar, mariing sabi niya pero natigilan nang itulak siya nito at pamatong sa kanya. Hirap na hirap si Samuel sa pagpipigil pero isa yatang dakilang tukso si Katerina at natukso naman siya. Mahal kita, bulong ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Rina. At sa gabing yun, ibinigay ni Katerina ang katawan kay Samuel. Pasado 3 ng madaling araw nang marinig ni Katerina na may tumatawag sa kanya, dahan-dahan niyang kinalas ang yakap sa kanya ni Samuel at saka bumangon. Nay, ang aga pa. Ba't ka napatawag? Nagtatakang bulong niya kay Mary Jane. Anak, pinapaalis na tayo sa bahay, umiiyak na sabi ng kanyang ina. Natigilan siya. Joke na naman ba to, Nay? Alam kong joker ka pero huwag ngayon, kunwari hindi naniniwalang sabi ng dalaga ngunit sa kaloob-looban niya ay parang alam niya kung bakit. Gaga ka ba anak? Hindi nga ako nagbibiro. Wala akong matutuluyan ngayon dahil pinapaalis na ako. Nay, pumunta ka muna kina Rose. Uuwi ako dyan, mariing utos niya sa ina. Hindi na hinintay ni Katerina ang sasabihin ni Mary Jane at pinatay ang tawag. Agad siyang nag-impake ng gamit para umalis ngunit natigilan sandali nang makitang tulog na tulog at mahimbing ang lalaking mahal niya. Pasensya na, kailangan ko lang umalis ngayon. Magkikita pa tayo ha. Mahal na mahal kita, umiiyak na bulong niya. Pagkatapos hinagkan nito sa noo. Tumakas siya sa oras na yon nang walang pag-aalinlangan ngunit may mabigat na puso. Samantalang si Samuel naman ay nagising nang wala na ang nobya sa kanyang tabi. Rina, tawag niya ngunit walang sumasagot. Lumabas siya upang hanapin ang dalaga. Magandang umaga. Nakita niyo ba si Katerina? Po, hindi pa naman bumababa yun. Akala namin tulog pa. Nagtatakang sagot ng isang katulong. Sige, salamat. Nang buksan niya ang damitan nito, doon na siya nang hina dahil ni kahit isang pirasong damit ay wala ito roon. Rina, pumipiyok na sigaw niya dahil sa nagbabadyang luha habang tumatakbo palabas ng mansyon. Hanapin natin si Katerina, baka nandyan pa, natatarantang utos niya sa mga tauhan. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanap sa buong subdivision, nabigo sila. Wala po talaga sir. Napaupo na lang si Samuel sa sahig at napahilamos sa mukha. Anong nangyayari dito? Bungad ni Sunny.
Iniwan na ako ng mahal ko, ma'am. Umalis si Katerina. Hindi ko alam kung ano naging pagkukulang ko kung bakit niya ako iniwan, umiiyak na sabi ng binata. Umupo ang kanyang ina at iniangat ang kanyang mukha, nagtama ang kanilang paningin at nababakas niya sa mukha ng ina ang pinaghalong lungkot at pagsisisi na hindi niya alam kung bakit. I'm sorry, bulong nito at saka siya niyakap. Samantalang si Katerina naman ay nakarating sa probinsya ngunit kailangang bumiyahe ulit dahil yun ang sinabi ni Mary Jane. Pasensya ka na anak, wala na tayong matitirahan doon dahil hindi naman natin pag-aari ang bahay, malungkot na sabi ng ina. E saan tayo ngayon, Nay? Tulalang tanong niya. Sasanduan tayo ng tauhan ng tatay mo. Pupunta tayo ng Switzerland. Ano, Nay? Parang nagkamali po ako ng pandinig. Pahingi nga po ng cotton buds. Lilinisin ko lang yung tenga ko, natatawang sabi ni Katerina. Yan ka na naman eh. Wala na namang lunas ang sakit mo, Katie. Kailan ka ba magseseryoso? Babae ka. Nagkibit balikat lang ito. Buhay pa po pala ang tatay ko. Ba't ngayon lang nagparamdam? Vampira ba siya? Ilang taon kang naghintay, tapos isang beses lang magparamdam sa'yo bumigay ka na agad. Ang rupok mo talaga na'y makinig ka. Nagagalit din ako sa papa mo. Namumuhay tayo sa Maynila nang bigla niya tayong iniwan, ilang taong hindi bumalik kaya dinala kita dito sa Tagum probinsya para hindi niya tayo mahanap ulit. Ngunit isang araw may nagpakilalang ka ng kamay daw ng papa mo, nagpaliwanag ito sa akin at sinabing na disgrasya raw ito sakay ng eroplano pabalik dito at doon maraming proseso ang ginawa upang magising ulit, pagkukwento ni Mary Jane. Ngayong gising na siya, tayo ang una niyang hinanap kaya huwag kang magalit sa kanya, mahal ka ng papa mo. Dumaan ang ilang oras at huminto ang isang sasakyan sa isang malaking lote na may isang eroplano. Sa tatay ko yan, Nay. Oo, ang yaman no, mayabang na tugon naman ni Lai kaya napahilap na lang siya. Mahabang oras ang pagbabiyahe nila para makarating sa bansa ng papa niya kaya mahaba ring tulog ang inilaan niya nang sa wakas ay makarating sila, pinasakay sila sa magarang sasakyan. Habang si Samuel naman ay miserableng hinahanap pa rin si Katerina. Hindi niyo pa ba siya nahahanap? Malamig na tanong niya sa mga iba't ibang investigador na kausap. Hindi pa po sir eh, ang hirap niyang hanapin. Ano pa bang inaasahan mo pre? Mahirap hanapin ang taong nagtatago, sabi naman ni Chris Miller na ngayon lang yata nagseryoso. Gawin niyo ang kaya niyong gawin para mahanap siya, masusunod Mr. Zamora. Nang makakita sina Katerina at Mary Jane sa destinasyon, agad na namangha ang dalaga. Ito ang bahay ng tatay ko. Grabe, naging katulong pa ako ang yaman ko naman pala, pagbibiro niya dito. Baka lumaki ang ulo mo dyan ha. Ingat ka, sabad naman ni Mary Jane na sinimangutan niya lang. Pagkapasok nila sa loob, mayroong magandang lalaki ngunit may katandaan na nakaupo sa wheelchair. Ito ay kamukang kamukha ng dalaga. Ang anak ko, masayang saad nito at agad minaniobra ang wheelchair. Siya po ang tatay ko. Hindi ba halata, bulong ni Mary Jane pabalik. Lumingon siya sa lalaking papalapit at saka humakbang rin papunta roon. Lumuhad siya para pumantay sa lalaki. Niyakap niya ito at niyakap naman siya pabalik. Ang tagal kong naghintay ng pagkakataong to, ang makasama kayo ng nanay mo. Ako din po, Papa, nag-aalangan niyang sabi ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit din siya naiiyak. Siguro ay dahil sa wakas nakita niya na rin ang kanyang ama. Pasensya ka na at ngayon lang tayo nagkita. Ngayon na ako gumaling, galing sa isang aksidente ilang taon ang nakalipas. Naiintindihan ko po, pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Ako si Richard Hamilton. Kumusta ka na? Ang laki-laki mo na, nang dahil sa sinabi ng ama ay bigla siyang nalungkot. Hindi po ako okay eh, pero huwag ho kayong mag-alala, magiging maayos din po ako. Bakit? May problema ba? Anak, humiling lang siya. Ang galing mong magtagalog ah. Para kang peking Swiss. Malamang anak, matagal akong naging mamamayan sa Pilipinas. Tama na muna yan, pagpahingahin mo muna kami Leon. Saan kami pwedeng matulog? Mataray na singit ni Lay. May sariling silid si Katerina, ikaw matutulog ka sa kwarto ko. Ano? Hindi pwede. Kung bawal ako sa kwarto ni Kat, sa ibang kwarto na lang kasi nanay alala mo naman, birhen pa eh. Bakit? Mag-asawa naman kayo ah, pakipot ka pa dyan, pinandilatan naman siya nito ng mga mata. Sige na mahal, sa kwarto tayo mag-away hindi dito. Che, sa kwarto ka mag-isa mo. Makalipas ang ilang buwan at palaging bigo si Samuel sa paghahanap sa kanyang mahal na babae.
Tama na yan pre, lasing na lasing ka na, awat ni Dave sa kaibigan. Huwag niyo ako pakialaman. Hindi niyo kasi alam kung anong pakiramdam na iniwan ng taong mahal niyo, lasing na sigaw niya naman. Sa tingin mo magugustuhan to ni Katerina? Paano babalik yun mismong sarili mo hindi mo inaalagaan siya pa kaya, natulala siya at tahimik na umiyak. Naaawa ang dalawa niyang kaibigan ngunit hindi nila alam kung paano mapapagan ang nararamdaman niya. Ang tanging alam nilang solusyon ay ang bumalik sa kanya si Katerina. 3 buwan ang nakalipas nang mapagtanto ni Katerina na buntis siya. Umiiyak siya at nadatnan ni na Mary Jane at Leon ang ganang ayos niya. Bakit anak? Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Lay. Nay, pa, huwag po kayong magugulat ha. Hindi kami magugulat. Hindi ba mahal? Oo, huwag kang mag-alala. Ano ba yun anak? Buntis ho ako. Nagtaka siya nang manahimik ang dalawa. Nagangat siya ng tingin sa naistatwang ina at sa amang nahimatay kaya natauhan si Katerina. Mary Jane, Leon, natatarantang tawag ng ina sa asawa. Patulong, kinakabahang sigaw ni Katerina. Sa mansyon ng Zamora, nakakabingi ang mga pagbasag ni Samuel ng mga gamit. Umamin si Sunny na ito ang may pakana kung bakit umalis si Katerina at ang ina nito. Sa mga nagdaang buwan na nakikita mo akong miserable hindi ka, manang, naawa sa akin mommy, nasasaktang sigaw ng binata sa inang umiiyak din. I'm sorry, it was my fault. Mahal kita anak kaya ko nagawa yun, sabi ng ina. Mahal sa anong paraan mo mahal ang anak mo ma'am? Ang saktan. Huwag mong sigawan ang mommy mo, Samuel, awat ng kanyang ama ngunit hindi niya pinansin. Natatakot lang ako na baka hindi ka niya totoong mahal at baka ginagamit ka lang niya. Ganon na po ba kababa ang tingin mo sa babaeng mahal ko? Nabibigyan mo pa siya ng pera para iwan ako, mapait na sambat niya sa ina. Hindi ito umimik at tanging pag-iyak lang ang naririnig. Bamantong hininga siya. Aalis ho ako dito. Pasensya na po mommy at daddy pero hindi ko pa po kayo kayang makita sa ngayon, sabi niya at lumabas. Nataranta naman ang mga magulang niya. Samuel, saan ka pupunta, Samuel? Ngunit wala siyang pinansin. Lumipas ang 4 na taon. Malaki na ang anak ni na Katerina at Samuel. Napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na magbakasyon sa Pilipinas. Kinakabahan man ngunit pumayag pa rin siya dahil yun din ang kagustuhan ng anak. Mommy, ayaw lumubog, sigaw ng batang si Ethan Carter mula sa banyo. Hayaan mo lang anak ako na lang magpapalubog dyan. Tugon naman ni Katerina na ang tinutukoy ay ang dumi ng bata. Nasa Maynila sila ngayon at ilang araw pa lang silang nandoon. Anong gusto mo ditong laruin? Tanong niya sa anak habang nasa loob sila ng mall. Nagtaka siya nang walang sagot ang anak niya paglingon niya ay kinakabahan siya nang biglang hindi niya na makita ito. Si Ethan Carter hinanap niya ito hanggang sa matagpo ang kausap nito ang isang matikas na lalaki. Hindi alam ni Samuel kung ba't gano'n na lang kalakas ang tibok ng puso niya nang makita ang isang pamilyar na batang lalaki. Hi, anong pangalan mo? Hindi sumagot ang bata at tumalikod na ngunit pinigilan niya ito. Bakit po? Sabi ng mommy ko bawal makipag-usap sa mga di kakilala. Kilala po ba kita? Inosenteng sabi ng bata kaya natawa ang binata. Pasensya ka na, may kamukha ka lang kasi. Sino ang mommy mo? Si Mommy Katie po. Huwag mong aawayin mommy ko, sasakit tenga mo kapag hindi matigil sa pagsasalita, banta nito sa kanya. Okay, anong pangalan mo? Say John, tawag ng isang magandang babae sa bata kaya tumakbo ang bata sa babae. Mommy, sigaw ng batang kausap niya doon siya natigilan at napatulala sa babaeng tinawag na mommy ng bata. Saan ka ba nagsususuot bata ka? Ipapaampun talaga kita sa lolo't lola mo, naiiyak na bungad nito kay Ethan Carter. Huwag po, ayos na po ako sa kaingayan mo ma, napatingin ang babae sa banda niya at mukhang nagulat ito. Aakayin na sana nito si Ethan Carter nang mabilis niyang napigilan. Saan ka pupunta? Malamig na tanong niya at hinawakan ng mahigpit ang braso nito para hindi makawala. Ano ba? Inis na reklamo ni Katerina. Mamang Pogi. Huwag masaktan mommy kung makakatikim ka sa lolo ko may ako na malaki. Pasensya na pwede ko bang hiramin ang mommy mo? Bakit po? Saan mo siya dadalhin? Kilala ako ng mommy mo, may pag-uusapan lang kaming importante, paliwanag ng binata. Okay po, basta ibalik mo po sa akin mommy ko, pagpayag ni Ethan Carter na akala mo ay isang laruan lang si Katerina. Tumango siya.
Punta ka muna sa lalaking nakatayo doon, si Tito Chris Miller yun, kaibigan ko, magaang utos niya. Pagkatapos ay dinala niya si Katerina sa parking lot ng sasakyan dahil walang masyadong tao doon. Anong pag-uusapan natin? Nabigla si Katerina nang bigla siyang niyakap ni Samuel. Sinubukan ko mawala ng dalaga ngunit ayaw siyang pakawalan ng binata. I miss you, basag ang boses na sabi ni Samuel. Hindi umimik ang dalaga pero naluluha. Yung bata akin ba yun? Anak natin si Ethan Carter, hindi ba? Sigurado ako, kamukhang kamukha ko siya eh. Nagtagal ng konti bago sumagot si Katerina. Oo. Pasensya na hindi ko na nasabi sa'yo kasi saka ko lang din nalaman. Noong nagtagal ako sa Switzerland, hindi ako pwedeng umuwi rito kasi wala na kaming bahay na uuwian, mapait na sabi ng dalaga. I'm sorry. Alam ko ang ginawa ni Mommy, kung nalaman ko lang nung una sana napigilan ko pa siya, nagsisising saad ng binata. Ayos lang kung yun nangyari, hindi ko makikilala ang tatay ko, uuwi rin kami. Nagbakasyon lang kami dahil naisipan ni nanay, sabi ni Katerina. Ilang sandali ang nakalipas, natigilan si Samuel. Ngayong nahanap na kita at nalaman ko may anak tayo, sa tingin mo pakakawalan ko pa kayo? No way, magagalit sa'yo si nanay at papa. Alam kong galit sila sa akin kaya liligawan ko sila habang nililigawan kita ulit, matapang na saad ni Samuel. Dati ko po si Mamang Pogi. Hala, may daddy pala ako gaya ng kaklase ko, maligayang sigaw ni Ethan Carter habang tumatakbo papunta kay Samuel. Matapos nilang mag-usap, agad nilang ipinaliwanag kay Ethan Carter ang tungkol sa kanila at sa ama nito. Naluluhang tumawa si Samuel habang karga ang anak nila, si Ethan Carter. Diyan ko pumipiyok na tawag naman ang binata sa bata habang si Katerina ay naluluhang pinanood ang mag-ama. Kinabukasan naisipan ni Katerina na ipakilala si Samuel sa mga magulang niya kaya nasa bahay nila ang binata. Ikaw pala ang ama ng apo ko at ikaw rin ang naging amo niya nun, hindi ba? Striktong tanong ni Leon kay Samuel. Opo sir, pasensya na po kung hindi ko agad nahanap si Katerina at hindi ko agad na lamang may anak kami at pasensya na po kung napabayaan ko siya. Magalang na sagot naman ang binata. At ikaw ang anak ni Sunny Side Up na Moldita, napayuko ang binata. Ako po ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng aking ina, hindi ko ho agad nalaman. Hindi naman ikaw si Sunny kaya wala kang kasalanan. Makalipas ang ilang buwang panliligaw ni Samuel kay Katerina, naramdaman niya ulit ang pagmamahal ng dalaga. Nais ko lang po sanang kunin ang kamay ng anak niyo. Pinapangako ko pong gagawin kong reyna ang prinsesa nyo at mamahalin ko po siya ng buong buo, seryosong sabi niya sa mga magulang ng dalaga. Kung talagang mahal mo ang anak ko, sumayaw ka nga sa harap namin, nakangisi ng nakakaloko si Leon. Napalunok si Samuel at akmang tatayo. Leon, saway ni Lay. Biro lang mahal. Parang tuta na sabi naman nito, kung mahal ka talaga ng anak namin papayag ako at kung darating man ang araw na ayaw mo na sa kanya, ibalik mo siya sa amin. Mamahalin ko po ang anak nyo palagi at magpakailanman, pagpapapanatag niya sa mga ito. Nagpakasal ang dalawa, 3 araw ang lumipas pagkatapos ng pakikipag-usap ni Samuel sa mga magulang ni Katerina. Baka matuno yan ha. Huwag kang mag-alala, hindi na yan mawawala sa'yo kasi tinali mo na, natatawang sabi ni Dave nang mapansin nito ang titig niya sa asawang nakikipag-usap sa mga bisita. Huwag mo na nga akong pansinin, nang isipin mo si Sheila na hindi ka pinili. Pambabara niya sa kaibigan kaya nawala ang ngiti nito. Gago, nakasimangot na sabi nito kaya humalakhak siya bago tumayo at lumapit sa asawa. Ipinulupot niya ang braso sa bewang ni Katerina. Umuwi na tayo, iuuwi ko na kayo ng anak natin, malambing niyang bulong dito. Sige, pagod na rin ako eh. Ilang oras ang biyahe nila sa sinasabing bahay ni Samuel. Saan ba ang bahay natin na tinutukoy mo? Yuls, hindi na malaya ni Katerina na nakaidlip na pala siya, kaya naman na magising siya nakahinto na ang sasakyan sa isang mansyon sa harapan at nasa isang pamilyar na lugar sila. Nagulat siya at agad na napatingin sa asawang nakangiti sa kanya. Bakit? Totoo ba? Hindi makapaniwala ang tanong niya dito. Yes baby, natupad na ang pangarap mamuhay sa Tagaytay. Naiiyak na dinamba ng babae si Samuel ng yakap. Thank you. Thank you so much, ang saya-saya ko. I love you. I love you. I love you, Samuel. Yuma pang asawa, pabalik, mahal na mahal din kita rin na kayo ng anak natin, masuyong tugon nito. Sama ako,
Inaantok na singit ni Ethan Carter mula sa likod kaya nagtawanan ng dalawa at sa kanya kapito at doon sila nanirahan ng mapayapa kasama ang anak at ang magiging mga anak pa nila kasama na ulit ni Samuel na isang bilyonaryo si Catherine sa isang bubong at hindi bilang katulong kundi bilang asawa na the end.